Mag-ingat ka sa asawang kapag galit, kinakalimutang asawa ka niya. Kasi hindi lahat ng sugat nakikita sa katawan. Yung iba, nasa paraan ng pagsasalita, nasa tono, nasa mga salitang binitiwan sa init ng galit na hindi na mababawi pa. Kasi may mga asawang kapag galit, biglang nakakalimot na partner ka nila. Biglang parang kaaway ka na lang. Mura dito, pamabastos doon, panunumbat, pamamahiya, pananatiling walang preno. Tapos kinabukasan, parang walang nangyari. Pero ikaw, dala mo pa rin yung sakit. Tama ba? At ito ang totoo. Ang delikado kapag ang isang asawa kapag galit, nawawala ang respeto sa bibig. Kasi hindi lang away ang nangyayari, unti-unti kang dinudurog niyan. At huwag mong sabihing normal lang dahil galit lang siya. Hindi galit ang totoong problema, ugali niya kapag galit siya. Kasi ang taong totoong may respeto, kahit galit, marunong magpigil. Kahit nasasaktan, hindi ka dudurugin sa salita. Hindi ka niya itatapon sa mga linyang alam niyang iiwan ng sugat. Minsan, hindi naman away mismo ang bumabasag sa babae. Yung paraan kung paano siya tinatrato habang may away. Kasi pwedeng matapos ang argumento, pero yung salitang ibinabato sa'yo, naiwan yan, naiipon yan. At habang umaakto na parang normal na ulit, ikaw naman unti-unting nawawalan ng peace, tiwala at halaga sa sarili mo. At dyan nagsisimula ang tahimik na pagkawasak. Kasi ang pinakamasakit, hindi yung away, kundi yung paano kanya tratuhin habang galit siya at nag-aaway kayo. Kaya mag-ingat ka sa asawang kapag galit, kinakalimutang asawa ka niya. Kasi ang lalaking sa init ng ulo kayang bastusin, durugin at iparamdam sa yung wala kang kwenta, wala kang halaga, hindi lang galit ang dala niyan, kapahamakan at ang paulit-ulit na pambabastos sa salita kahit walang pasa, pang-aabuso pa rin. Mag-ingat ka